Naisip mo na ba na kahit lampas ka na sa 40 taon, may lakas pa ring naninirahan sa loob mo na kailanman ay hindi tumanda? Alam ko baka tumingin ka sa salamin at makita mo ang mga bakas ng panahon, ang mga bayarin, ang mga pagkabigo, ang mga pagkakataong tila lumipas na. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng iyon ay refleksyon lamang, hindi ang katotohanan kung sino ka talaga? Ang nakikita mo sa salamin ay katawan lamang. Ang nararamdaman mo iyon ang iyong sariling imahe. At ito, hindi ang edad, ang nagtatakda kung ano pa ang kaya mong makamit mula ngayon. Sa edad na 40, marami ang naniniwalang kilala na nila ang kanilang sarili ng lubusan, na nakasulat na ang kanilang mga kwento, at ang mga posibilidad nila ay limitado na sa mga karanasang naranasan na. Ngunit ang katotohanan, kakaunti lamang ang tunay na nakaunawa kung sino sila. Hindi ka kung ano ang iniisip ng iba o kung ano ang ipinapakita ng salamin. Ikaw ay kung ano ang pinaniniwalaan mong ikaw, at ang paniniwalang iyan, ang larawang nasa loob mo, ang humuhubog sa bawat resulta na natatanggap mo ngayon. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay ginugugol ang mga dekada sa pakikipaglaban, habang ang iba naman, kahit halos walang binago sa paligid, ay nagagawang baguhin ang lahat. Hindi ito mahika, ito ay pananaw. Napansin mo na ba na may kung anong bahagi sa loob mo na tila humihila pabalik, kahit pamukhang maayos na ang lahat sa paligid? Marahil sinimulan mo na ang ilang proyekto ng may sigasig, nagbago ng mga ugali, nangakong ngayon ay mangyayari na ito, ngunit sa kabila ng lahat may pumipigil pa rin sa'yo. Para bang may di nakikitang lubid na nakakabit sa nakaraan, pinipigilan kang makatawid sa isang hangganang tila imposibleng lampasan. Ang lubid na iyon ay ang iyong sariling imahe. Iyon ang di nakikitang hangganan na nagtatakda kung hanggang saan ka maaaring lumago, kung gaano karami ang maaari mong kitain, kung gaano kalalim ang kaya mong magmahal, at kung gaano kalaki ang pahintulot mong maging masaya. Isipin mo kung paano kinokontrol ng isang termostato ang temperatura sa isang silid. Kapag ito'y nakatakda sa 22 antas, at bumaba ito sa 19, kusang bubuksan ng sistema ang pampainit. Kapag naman masyadong uminit, ito'y nagpapalamig. Lahat ng iyon ay otomatiko. May ganoon ding sistema sa iyong isipan. Ang sariling imahe mo ang iyong termostatong emosyonal, pinansyal, at espiritual. Ito ang nag-aayos ng daloy ng iyong buhay nang hindi mo namamalayan. At hindi mahalaga kung gaano kakasipag, kung ang iyong panloob na termostato ay nakatakda sa katamtaman, babalik ka pa rin sa parehong antas, sa isang paraan o iba pa. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay kumikita ng malaking halaga, sabihin nating katumbas ng mahigit 3 milyong piso, at agad din itong nauubos. Ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nauulit ang parehong uri ng relasyon, ibang mukha ngunit pareho pa rin ang sakit. Ito rin ang dahilan kung bakit, sa edad na 40, marami ang napapaisip na, nagbago nga ang labas ng buhay, ngunit sa loob, halos pareho pa rin. Sapagkat ang panlabas na mundo ay tapat na salamin ng mundo sa loob mo. Hindi ito trabaho, gobyerno, o kapalaran. Ang larawan na pinananatili mo tungkol sa iyong sarili ang nagdedesisyon ng lahat. Ang pinakakakaiba ay bihira itong malikha ng may kamalayan. Nabuo ito unti-unti habang hindi mo namamalayan. Bawat puna, bawat pagkadismaya, bawat paghahambing. Naalala mo ba noong sinabihan kang hindi ka sapat? O noong pinaramdam sa iyo ng iba na ang mangarap ng mataas ay kalokohan? Lahat ng iyon ay nanatiling nakaukit sa loob mo. Ang batang nakarinig ng mga salitang iyon ay hindi nawala, lumaki lang siya at natutong magtago. Ngunit sa kaibuturan, patuloy pa rin siyang nagdududa, patuloy pa rin nakakaramdam na hindi sapat. Alam ko ito dahil ako man ay dumaan sa ganoong karanasan. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong wala akong halaga, na hindi ako karapat-dapat sa anumang dakilang bagay. At pinatunayan ng buhay ang paniniwalang iyon sa bawat detalye. Gaano man ako magsikap, tila laging para sa iba ang tagumpay. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko, hindi ang mundo ang kailangang magbago. Ako ang kailangang magbago ng paraan ng pagtingin sa aking sarili. Tinuturing ko ang sarili kong maliit, kaya ganoon din ang isinasauli sa akin ng universo. Kung ikaw ay lampas 40 taon, marahil napansin mo rin ito. Marahil naramdaman mong naiwan na ang kabataan, na lumipas na ang mga pagkakataon, na sarado na ang mga pintuan. Ngunit yan ay ang lumang larawan lamang na pilit pang nabubuhay. Hindi edad ang problema, kundi ang isiping paulit-ulit mong pinapakain sa iyong sarili. Hindi ang oras ang nagnanakaw ng posibilidad, kundi ang mga paniniwala. Hanggat nakikita mo pa rin ang sarili mo bilang limitado, pagod, o huli na sa lahat,
Patuloy kang pananatiliin ng iyong isip sa hangganang iyon, kahit pa sabihin mong handa ka ng magbago. Ngayon, isipin mo sandali na maaari mong i-reset ang termostatong iyon sa loob mo. Na kaya mong muling ayusin ang iyong isipan upang makita ang iyong sarili bilang isang taong may kakayahan, karapat-dapat, puno ng sigla at tiwala. Isipin mong pagising mo bukas, ramdam mo ang tahimik na kumpiyansa na hindi nangangailangan ng palakpak. Isipin mong tumingin ka sa salamin at sa unang pagkakataon, nakita mo ang isang taong tunay mong hinahangaan. Hindi ito isang malayong pangarap. Ito ay likas na bunga ng bagong imahe sa iyong isipan. Kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili, lahat ay nagsisimulang umayon. Ang katawan mo tumutugon, ang mga pagkakataon ay lumilitaw, at ang mga tao ay iba na ang pakikitungo sa iyo. Sapagkat nagbabago ang enerhiya na iyong ipinapadala. At iyan ay isang universal na batas, ang panlabas na mundo ay laging salamin ng panloob na mundo. Sa 40, hindi mo kailangang muling likhain ang iyong sarili mula sa simula, kailangan mo lamang alalahanin kung sino ka bago ka naniwala sa mga kasinungalingang sinabi sa iyo. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, sino ako kung wala akong takot? Ano kaya ang susubukan ko kung tunay kong paniniwala ang kaya ko? Ang mga tanong na ito ay makapangyarihan sapagkat pinipilit ka nitong tumingin sa loob ng iyong sarili, kung saan palaging nananahan ang tunay na kapangyarihan. Wala sa labas mo ang may higit na impluwensya kaysa sa larawan na iniingatan mo sa iyong isipan. Kapag ang larawang iyon ay nagiging malinaw, malakas, at positibo, ang tila imposible ay nagiging natural. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ito ang wakas ng isang paglalakbay, ito ay simula lamang ng isang bagong pananaw. Hindi mo kailangan ng swerte, kailangan mo ng malinaw na pangitain. At kapag nagbago ang iyong pangitain, nagbabago rin ang buong mundo kasabay nito. May isang di nakikitang mekanismo na gumagana sa loob mo ngayon. Tahimik ito, palagian, at hinuhubog ang bawat resulta ng iyong buhay, kahit ang mga bagay na wari ay dulot lamang ng pagkakataon. Ang mekanismong ito ay ang iyong hindi malay na isipan, at ang sentro ng kontrol nito ay ang iyong sariling larawan sa sarili. Maaaring hindi mo ito napapansin, ngunit lahat ng iyong ginagawa, naakit, at tinatanggihan ay hinahawakan ng programang ito. Tinutukoy nito kung ano ang pinaniniwalaan mong posible, kung ano ang tinatanggap mo, at maging kung ano ang tinatanggihan mo, kahit pa sinasabi mong gusto mo ng ibang bagay. Para kang may autopilot na patuloy na ibinabalik ka sa parehong lugar, gaano man karaming beses mong subukang magbago ng direksyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, sa edad na 40, ay nakararamdam na parang naipit sila sa paulit-ulit na siklo. Nagpapalit sila ng trabaho, ng tirahan, ng lungsod, ngunit sa huli, pareho pa rin ang pakiramdam. Hindi nila nauunawaan na ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng panloob na mundo. Ang nakikita mo sa labas ay extension lang ng paniniwala mo sa loob. Hindi mo kayang mamuhay ng iba sa kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili. Ang doktor na si Maxwell Maltz, isang siruhano na nagbagong anyo ng libu-libong mukha, ay natuklasan ang isang kamangha-manghang bagay. Napansin niya na matapos niyang isagawa ang mga kahanga-hangang operasyon, marami pa rin sa kanyang mga pasyente ang nakakaramdam na pangit sila. Ang bagong hitsura ay hindi nagbago sa paraan ng pagtingin nila sa sarili. Dahil dito, nagsimula siyang mag-aral ng konseptong tinawag niyang larawan sa sarili. Napagtanto niya na kapag nagbago ang paniniwala ng tao tungkol sa sarili, ang buong buhay niya ay sumusunod din dito. Isinilang ang ideya ng psiko-cybernetica. Ang kaisipang bawat tao ay pinamumunuan ng panloob na mekanismo na nagsasaayos ng kanyang realidad ayon sa imahe ng sarili. Isipin mo ang isang eroplano na naka-autopilot. Kapag ito ay nalihis sa ruta, otomatikong inaayos ng sistema ang direksyon upang maibalik ito sa itinakdang landas. Ganoon din ang iyong isipan. Sinusukat nito ang anumang paglihis sa pagitan ng iyong karanasan at ng paniniwala mo sa sarili, at inaangkop ang iyong buhay upang maibalik sa orihinal na programang pamantayan. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong gustong yumaman ay nauwi muli sa panimulang punto. Hindi ito malas, ito ang mekanismo ng larawan sa sarili na nagbabalik sa lahat sa kilalang antas. Napansin mo na bang minsan ay ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong mga tagumpay? Ilang beses ka nang nagsimula ng bago at maganda, ngunit sa hindi mo maipaliwanag, bumabalik ka sa lumang gawi, lumang takot, at lumang resulta. Nangyayari ito dahil kahit ninanais mo ang bago, ang iyong hindi malay na isipan ay nakaprograma pa rin sa luma. Pinoprotektahan nito ang dating larawan, kahit kapalit nito ang iyong kaligayahan.
Parang isang gwardyang nagbabantay sa saradong pinto, iniisip na pinoprotektahan ka mula sa hindi pamilyar. Naranasan ko ito sa totoong buhay. Sa loob ng maraming taon, bitbit ko ang tahimik na paniniwala na hindi ako matalino. Maaga akong huminto sa pag-aaral at inisip kong ako ay nakalaan lamang sa mga simpleng trabaho, walang kinabukasan. Kahit ano ang subukan ko, pareho pa rin ang resulta. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko na ang tanging kailangang baguhin ay hindi ang trabaho o ang paligid, kundi ang larawan na nasa loob ko tungkol sa aking sarili. Nakita ko ang sarili ko bilang bigo, at ang sansinukob ay tumugon lamang sa paniniwalang iyon. Nang simulan kong makita ang sarili ko bilang may kakayahan, karapat-dapat, at matalino, ang buong buhay ko ay nagsimulang umayon sa bagong pananaw na iyon. At marahil, ito rin ang nangyayari sa iyo. Baka ninanais mong mamuhay ng masagana, ngunit sa kaibuturan mo, nakikita mo pa rin ang sarili bilang taong palaging minamalas. Maaaring gusto mong magmahal ng totoo, ngunit sa iyong loob, naniniwala kang hindi ka sapat upang mahalin. Hindi alam ng isipan ang kaibahan ng pagnanais at paniniwala, ipinapakita lamang nito kung ano ang itinuturing mong totoo. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral sa agham ng utak na mahigit 70% ng ating mga desisyon ay ginagawa ng walang malay. Ibig sabihin, sa karamihan ng oras, hindi ikaw ang tunay na nagpapasya, ito ang iyong paradigma, ang koleksyon ng mga paniniwala na nagdidikta ng iyong asal. Nabuo ang paradigmang ito mula sa mga karanasan, tinig at opinyon ng nakaraan. Ang mga salitang narinig mo tungkol sa iyong sarili noong bata ka pa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob mo, hinuhubog ang iyong mga desisyon hanggang ngayon. Ngunit narito ang pinakamahalagang bagay, maaaring baguhin ang mekanismong ito. Tulad ng piloto na muling nagtatakda ng ruta ng eroplano, maaari mong itakda muli ang direksyon ng iyong buhay. Nagsisimula ang lahat kapag pinili mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Walang saysay ang sisihin ang mundo o ang mga pangyayari. Hanggat limitado ang larawan mo sa sarili, limitado rin ang iyong mga kilos at resulta. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong, matapos baguhin ng malalim ang kanilang pagtingin sa sarili, ay tila biglang dumami ang kanilang mga tagumpay. Hindi sila biglang naging ibang tao, in-update lamang nila ang larawang pinanghahawakan nila sa kanilang isipan. Kapag tinanggap ng isipan ang isang bagong katotohanan tungkol sa kung sino ka talaga, nagsisimula itong kumilos ng walang tigil upang patunayan iyon sa realidad. Sa ganitong paraan nagaganap ang pagbabago mula sa loob papalabas. Sa edad na 40, marami ang naniniwalang huli na para baguhin ang isip, ngunit kabaligtaran ang totoo. Sa yugtong ito ng buhay, dala mo na ang karanasan, kapanahunan, at kamalayan upang maunawaan na lahat ng iyong naranasan hanggang ngayon ay refleksyon lamang ng dating imahe mo sa sarili. At ngayon, sa pag-unawang iyon, maaari mong simulang hubugin ang realidad na tunay mong ninanais. Isipin mo ang iyong sarili pagkalipas ng isang taon, namumuhay ng may buong tiwala, walang takot, walang pag-aalinlangan, at walang sariling pagsira sa sarili. Isipin mong lumilingon ka sa nakaraan at napagtatanto na nagsimula ang lahat sa sandaling pinili mong baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong sarili. Sa mismong sandaling iyon, ang hindi nakikitang mekanismong dati mong sinusundan ay nagsisimulang magtrabaho para sa iyo. Sapagkat kapag nagbago ang iyong panloob na imahe, wala nang ibang magagawa ang iyong kapalaran kundi magbago rin. Mayroong isang tahimik na siklo na unti-unting kinakain ang mga pinakamabuting layunin, nagsisimula ka ng may matinding sigla, gumagawa ng plano, kumikilos ng ilang araw at pagkatapos, parang may di nakikitang puwersang humihila sa iyo pabalik, bumabalik ang lahat sa dati. Hindi ito kahinaan ng moralidad, ito ay isang otomatikong mekanismo na tinatawag na gawi, at ito ang namumuno sa karamihan ng iyong ginagawa ng hindi mo namamalayan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na halos kalahati ng mga kilos nating inuulit araw-araw ay nangyayari sa parehong konteksto, otomatikong. Tinataya ng mga mananaliksik sa gawin na mga 43% ng ating araw-araw na gawain ay inuulit sa parehong sitwasyon, madalas habang iniisip natin ang ibang bagay. Isipin mo kung ano ang kahulugan nito para sa iyong pananalapi, relasyon, at kalusugan. Ilang beses mo nang nasabi, ngayon, tuloy-tuloy na ito, ngunit makalipas ang ilang linggo, ginagawa mo ulit ang dati mong ginagawa. Ilang layunin sa kita ang naisulat mo sa iyong kwaderno, ngunit hindi mo natupad. Ilang ipon na ang iyong nabuo at kalaunan ay nawala sa mga pagbiling tila kailangan. Ang problema ay hindi ang lakas ng iyong loob sa sandaling iyon, kundi ang programang nagdidirekta sa iyong kagustuhan sa halos lahat ng oras.
Ipinaliwanag ni Daniel Kahneman ang bahaging ito ng ating isip ng malinaw, isang mabilis, otomatikong paraan ng pag-isip na gumagawa ng mga desisyon nang hindi nangangailangan ng malay na pagsisikap. Ito ang otomatikong piloto ng isipan. Madalas kong ipaliwanag ito gamit ang ideya ng thermostat. Ang iyong imahe sa sarili ay parang panloob na thermostat. Kung nakatakda ito sa katamtaman, kahit anong gawin mo upang tumaas, babalik ito sa punto ng kaginhawaan. Ang ideyang ito, ng mga paradigma at mekanismong otomatikong nag-aayos ng direksyon, ay malinaw sa mga aral na pinag-aralan at ginagamit ko, gaya ng itinuro ni E. Maxwell Maltz tungkol sa imahe sa sarili. Para bang sinasabi ng iyong isipan, anumang gawin mo, titiyakin kong babalik ka sa kung sino ang kilala kong ikaw. Isipin mo ang karaniwang halimbawa, nagpasya kang magbawas ng timbang, iniwasan mo ang matatamis sa loob ng 2 linggo, nabawasan ka ng ilang kilo at pagkatapos ay bumalik ka sa lumang gawi at nabawi mo lahat. O kaya, nakatanggap ka ng pagtaas ng sahod, bumili ka ng mga bagong gamit, at sa pagtatapos ng buwan, pareho pa rin ang natitirang pera mo dahil hindi nagbago ang iyong imahe sa sarili tungkol sa pera. Paulit-ulit itong nangyayari. Ngunit ang magandang balita ay ipinapakita ng agham na ang mga koneksyong ito sa utak ay maaaring magbago. Nagbabago ang utak sa pamamagitan ng sinasadyang pag-uulit. Ipinakita ng mga pag-aaral sa neuroplasticity na ang patuloy na pag-aaral at pagsasanay ay nagbabago sa mismong estruktura ng utak. Ang pag-uulit ay lumilikha at nagpapalakas ng mga bagong koneksyon. Hindi lamang ito magagandang salita, may mga larawan ng utak na nagpapakita ng totoong pagbabago matapos ang paulit-ulit na pagsasanay. Kaya paano lalabas mula sa siklong ito? Una, itigil mong labanan lamang ang kilos. Kailangang tumuon ka sa pinagmulan sa iyong pagkakakilanlan. Ang pagbabago ng gawi na hindi binabago ang paniniwala tungkol sa kung sino ka ay madalas pansamantala lamang. Matagal nang ipinakita ni Albert Bandura na ang paniniwala sa sariling kakayahan, ang tinatawag na self-efficacy, ang tumutukoy sa pagpupursige, pagpili ng layunin, at paraan ng pagharap sa kabiguan. Palakasin mo muna ang paniniwala bago asahan ang pangmatagalang resulta. Maging praktikal tayo sapagkat ang teorya na walang aplikasyon ay nananatiling hungkag. Narito ang mga simpleng hakbang na nasubukan na at maaaring gawin ng sinumang nasa edad 40 pataas upang ireprograma ang thermostat. Obserbahan sa loob ng 7 araw, magdala ng maliit na kwaderno at, sa loob ng 1 linggo, itala tuwing gagawa ka ng isang bagay ng otomatiko, gumastos, kagatin ang kuko, sabihin, hindi ko kaya, tanggapin ang sitwasyon sa trabaho. Isulat ang oras ng araw, ang naging dahilan, pagkabagot. Mensahe, at ang damdaming kasabay nito. Ang simpleng pagmamasid ay naglalantad ng mga pattern na dati mong itinatanggi. Putulin ang sanhi, tukuyin ang isang dahilan na palaging humahantong sa parehong hindi magandang resulta, halimbawa, pag-check ng social media pagdating sa bahay na nauwi sa padalos-dalos na paggastos. Palitan ang otomatikong kilos ng isang maliit na aksyon, maglakad ng 5 minuto, uminom ng tubig, buksan ang isang api ng pananalapi. Ang pagpapalit ng gawi sa isa pang gawi ay lumilikha ng bagong koneksyon sa utak. Palakasin gamit ang pagkakakilanlan, huwag mong sabihin, babawasan ko ang gastos, kundi ako ay taong may kontrol sa aking pananalapi. Kailangang maramdaman mo ang pahayag na ito, hindi lang ulitin. Lumikha ng maliliit na patunay ng bagong pagkatao, gaya ng otomatikong pag-ipon, bago pa man sumulpot ang tukso sa paggastos. Gamitin ang paggunita at pagsasanay sa isip upang patatagin ito. Maraming kampiyon ang nagsasanay muna sa kanilang isipan bago pa man kumilos, at dahil dito, ang kanilang utak ay nahahanda para sa bagong direksyon. Ang mga atleta sa pinakamataas na antas, tulad ni Michael Phelps, ay gumagamit ng sistematikong mental rehearsal upang makita ang mga posibleng sitwasyon at manatiling kalmado, at magagawa mo rin ito para paghandaan ang mga desisyon sa pera, mahihirap na pag-uusap o bagong mga gawain sa araw-araw. Gumawa ng mga gantimpalang tunay at kapansin-pansin, ang mga lumang ugali ay nananatili dahil sa isang punto, may gantimpalang kaakibat. Palitan ito ng mga agarang gantimpala na makikita mo kapag sinunod mo ang bagong landas, halimbawa, isang sistema ng puntos na nagbibigay ng makabuluhang premyo matapos ang 2 linggong tuloy-tuloy na disiplina. Hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na naranasan ko, isang kwento na dati nakakaasiwa alalahanin, ngunit ngayon nagbibigay ginhawa.
Sa loob ng maraming taon, pabalik-balik ako sa larong tinatawag na dieta. Nagsisimula akong determinado, bumababa ang timbang, at saglit kong nadarama ang tagumpay. Ngunit di nagtagal, bumabalik ang mga luma kong kilos. Napagod akong paulit-ulit na sumubok hanggang matuklasan kong ang dieta nang walang bagong imahe ng sarili ay parang pagpipinta sa bahay na may bulok na pundasyon. Nang tuluyan kong binago ang paraan ng pagtingin ko sa sarili, hindi na bilang isang taong sinusubukang pumayat, kundi bilang isang taong namumuhay ng malusog bilang prinsipyo, doon nagsimulang mabasag ang lumang siklo. Ang unang pakiramdam ay parang may nawala, ang dating pagkakakilanlan, ngunit agad itong sinundan ng isang payapang saya. Ang pagbabagong iyon ay hindi dramatiko o biglaan, ngunit malalim at pamatagalan. Masakit, ngunit nakapagpagaling din. At magagawa mo rin ito sa anumang bahagi ng buhay mo, sa usaping pera, karera, o relasyon. Magsimula sa maliit, obserbahan, palitan, palakasin ang bagong pagkakakilanlan, at magsanay sa isipan. Upang tulungan kang masimulan ang pagputol ng lumang siklo ngayon, may hamon akong simple at praktikal, 14 na araw ng sinadyang pagbabago. Araw 1 hanggang 3, italalahat mga sanhi, emosyon, at kilos. Araw 4 hanggang 7, pumili ng isang sanhi at palitan ang nakasanayang reaksyon ng isang neutral na aksyon, halimbawa, maglakad, huminga ng malalim, o tumawag sa isang kaibigan. Araw 8 hanggang 11, patibayin ang bagong aksyon gamit ang konkretong ebidensya. Ilagay ang kalahati ng natipid na pera sa isang hiwalay na account na hindi mo gagalawin. Sabihin nating katumbas ng humigit kumulang 1,500 piso. Araw 12 hanggang 14. Araw-araw na maglaan ng 5 minutong paggunita, iniisip ang sarili na namumuhay na bilang bagong ikaw, tumutugon ng walang hirap sa mga dating sitwasyon. Kung susundin mo ito at tunay mong maramdaman ang bagong pagkatao, hindi lang inuulit ang mga salita, ginagamit mo ang parehong susi na ginagamit ng mga dakilang tagapagbago, ang sinasadyang pag-uulit upang muling ayusin ang utak at ang buhay. Tandaan, hindi ang mundo sa labas ang humahadlang sa iyo, kundi ang lumang circuit sa loob mo. At ang mga circuit ay muling sinusulat sa pamamagitan ng pagsasanay, tamang emosyon, at maliliit na panalong araw-araw. Magsimula ngayon dahil ang buhay sa kabila ng lumang siklo ay naghihintay na. Ang tunay na lihim ng permanenteng pagbabago ay hindi nakasalalay sa pansamantalang lakas ng loob, ito ay nasa pagbabagong anyo ng pagkakakilanlan na hawak ng iyong isip bilang mapa. Maaari kang sumubok ng mga dieta, sumali sa mga seminar, o gumawa ng listahan ng mga layunin, lahat ng ito'y may tulong, ngunit kung ang iyong isip ay patuloy na tumatangging tanggapin kung sino ang gusto mong maging, babalik ka lang sa parehong punto. Ipinakita ito ng malinaw ni Maxwell Maltz, ang pagpapalit ng salamin ay hindi nagpapalit ng imaheng nakaukit sa isipan. Alam kong masakit pakinggan, dahil karaniwan ang parehong pagtutol, paano kung matanda na ako? Paano kung wala akong pinag-aralan, puhunan, o oras? Iyan ang mga pariralang inuulit ng lumang mapa upang manatili ka kung nasaan ka. Ngunit isipin mo, sino ba talaga ang nagtatakda kung ano ang posible, ang kalendaryo o ang larawan ng sarili mo? Nakakita na ako ng mga taong nagsimula mula sa wala sa edad na 50 o 60 taon at lubusang nabago ang kanilang buhay. Ang edad ay simpleng bilang, ang imahe ng sarili ang tunay na sukatan. Bago ang anumang teknik, kailangan mo ng isang radikal na katotohanan, ang iyong isip ay literal. Kung nakaukit dito ang ipalagi akong bigo sa pera, lahat ng pagkakataon ay magmumukhang swerte ng iba at mawawala sa kamay mo. Ngunit kung nakatatak dito ang kaya kong pamahalaan ang kasaganaan, kahit maliliit na desisyon ay magsisimulang magdagdag ng halaga. Hindi ito kababalaghan, ito'y inhinyeryang pang-isip, ang imahe ng sarili ang gumagabay sa iyong mga iniisip, pagpili, at sa huli, sa mga kilos na lumilikha ng resulta. Maging praktikal tayo. Unang hakbang, gumawa ng talaan ng ebidensya, isang talaan ng mga patunay. Sa loob ng 1 linggo, isulat o idikit doon ang bawat maliit na pangyayari na nagpapatunay sa bagong pagkataong nais mo. Ang pagkakataong nakaiwas ka sa padalos-dalos na pagbili, ang oras na mahusay kang nakipag-usap sa pulong, o ang papuring tahimik na natanggap mo. Ang pag-ipon ng mga patunay ay lumalaban sa pagdududa dahil dahan-dahan, binubuo mo ang paniniwalang nangyari na ito dati sa loob mo. Ikalawang hakbang, ang wika. Itigil ang paggamit ng mga pariralang nagpapaliit sa sarili. Sinusubukan ko, ginagawa ko pero baka kaya ko.
Palitan ang mga ito ng mga pahayag na naglalagay sa iyo sa posisyon ng kapangyarihan. Pinamamahalaan ko ang aking pera ng may karunungan, isa akong taong patuloy na natututo at lumalago, karapat-dapat akong umunlad. Sabihin ang mga ito ng may damdamin sa loob ng 5 minuto bawat araw, hindi lang inuulit, kundi sinasanay ang katawan upang tanggapin ito bilang totoo. Ikatlong hakbang, mga konkretong patunay ng aksyon. Kung takot ka sa usaping pinansyal, magtakda ng otomatikong hakbang na nagpapatunay sa bagong pagkatao mo. Mag-schedule ng maliit na otomatikong paglilipat ng pera sa isang ipon sa mismong araw ng pagtanggap ng sahod, bago ka pa magbayad ng anumang gastusin. Ang simpleng gawain ito ay nagbibigay sa isip ng hindi matatawarang mensahe, ang taong ito ay marunong mag-ipon ng kusa. Ang mga maliliit na patunay na inuulit ng paulit-ulit ay may kakayahang baguhin ang ating panloob na termostato. Ika-4 na hakbang, baguhin mo ang iyong kapaligiran. Hindi mo kayang maging ibang tao kung patuloy kang nakatira sa parehong paligid na nagpapatibay sa lumang bersyon ng iyong sarili. Alisin mo ang mga tukso na nakikita mo araw-araw, palitan ang mga lugar na madalas mong puntahan, at makisalamuha sa mga taong may pagkakakilanlang gusto mong tularan. Ang paligid ay parang tagapagsalita ng iyong pagkatao, gamitin mo ito bilang kakampi mo. Ika-5 hakbang, magsagawa ng mental na pagsasanay na puno ng detalye at pandama. Huwag mo lang isipin na may tseking dumating sa iyong bangko, damhin mo ang magaspang na papel, marinig mo ang boses na bumabati sa iyong tagumpay, makita mo ang mga bilang sa screen, at maramdaman mo ang ginhawa sa dibdib. Ginagawa ito ng mga atleta at matagumpay na tao palagian, dahil ang utak ay hindi gaanong nakikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mahusay na imahinasyon at ng totoong karanasan. Nirehistro lamang nito ang mga pattern at pinatitibay ang mga iyon. Isang tunay na karanasan ko na nagpapakita nito, noong bata pa ako, may nakatanim sa isip ko na mahina ako sa paaralan. Ang mga marka ko noon ay nagpapatunay nito, at tinanggap ng lahat iyon na tila hindi na mababago. Kapag tumataas ang grado ko dahil sa pansamantalang pagsisikap, bumababa rin iyon muli dahil hindi ko pa rin binabago ang imahe ko sa sarili. Nang nagpasya akong isipin ang sarili bilang isang taong mabilis matuto, doon lang naging tuloy-tuloy ang magagandang marka ko. Sa simula, nakakahiya, ayaw naman nating umamin ng kahinaan, pero kasunod noon, may tapang na sumulpot nang makita kong kaya kong baguhin ang aking sariling mapa. Tungkol sa mga kilalang taong nagpapatunay nito, isang kahanga-hangang halimbawa si Jim Carrey. Lagi niyang daladala noon ang isang tseking siya mismo ang lumagda, para sa halagang noon ay wala pa sa kanyang account, katumbas ng humigit kumulang 15 milyong piso. Pinaniwalaan niya na karapat-dapat siya sa tagumpay na iyon, at makalipas ang ilang taon, natanggap niya ang kaparehong halaga bilang kabayaran sa kanyang trabaho. Hindi iyon swerte, iyon ay tugma sa pagitan ng imahe sa kanyang isip at ng resulta sa labas. Kapag namuhay ka na parang ikaw na ang taong nais mong maging, pati ang universo, at ang mga taong nakapaligid sa iyo, ay magsisimulang tratuhin ka batay sa bagong pagkakakilanlan na iyon. Lalapit ang mga pagkakataon na dati ay tila imposible. Alam ko, may dumarating na duda, paano kung mabigo ako? Paano kung mapahiya ako? Mabibigo ka. Mapapahiya ka. Bahagi iyon ng proseso. Ang kaibahan ay, ang taong muling nagbuo ng kanyang sariling imahe ay ginagamit ang bawat pagkakamali bilang impormasyon, hindi bilang patunay ng kahinaan. Ang tanong niya ay, ano ang kailangan kong baguhin, at hindi tingnan mo, mahina talaga ako. Ang bagong imahe ng sarili ang nagbibigay ng tibay ng loob. Upang maisabuhay ito, narito ang isang 70 araw na hamon, hindi lang para gumaan ang pakiramdam mo, kundi upang muling isulat ang iyong panloob na mapa. Unang hanggang ika-7 araw, gumawa ng talaan ng 30 pangyayari, kahit maliit, na sumasalungat sa lumang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili. Ika-8 hanggang ika-21 araw, gamitin ang bagong wika ng pagkakakilanlan. Pumili ng isang pariralang nagsasaad ng bagong ikaw, at magpatunay araw-araw sa pamamagitan ng 3 gawa, maaaring ito ay otomatikong paglipat ng ipon, pagtatala ng natipid, o pagpapadala ng isang panukala kada linggo. Ika-22 hanggang ika-45 araw, magsanay araw-araw ng 10 minutong imahinasyon na puno ng damdamin at gumawa ng isang pampublikong aksyon, tulad ng pagtawag sa isang mahalagang tao, pagpapadala ng matagal mo nang iniiwasang email, o pagpupost ng nilalamang tugma sa bagong pagkatao mo. Ika-46 hanggang ika-75 araw, pabilisin ang pagpapatunay. Panatilihin ang pagkakapare-pareho ng mga aksyon at simulang idokumento ang mga resulta.
Hanapin ang isang tagapayo o grupo na nagpapakita ng uri ng taong gusto mong maging. Ika-76 hanggang ika-90 araw, patatagin ang bagong ikaw, baguhin ang iyong kapaligiran upang suportahan ito, otomatikong pagbabayad, bagong rutina, bagong bilog ng mga kaibigan, at planuhin ang susunod na 90 araw na may mga layuning nakaangkla sa iyong pagkakakilanlan, hindi sa pansamantalang hangarin lamang. Sa paglalakbay na ito, darating ang pagtutol, galit, hiya, pagod, pagdududa, at bawat damdamin ay palatandaan ng mga natitirang bakas ng lumang mapa. Tanggapin ang mga ito bilang datos, suriin, isulat, baguhin. Pagkatapos ng 90 araw, mararamdaman mo hindi lamang ang ginhawa kundi ang isang malalim na kapayapaan, ang paniniwalang hindi mo kailangan ang panlabas na puwersa upang maging matatag. Kung ilalarawan ko ito sa isang pangungusap, tigilan mo ang pakikipaglaban gamit ang hiwa-hiwalay na aksyon, baguhin mo ang batayan ng iyong isipan kung saan mo sinusukat ang iyong buhay. Baguhin ang imahe, bigyan ito ng maliliit ngunit malinaw na ebidensya, ulitin, ayusin ang paligid, at humingi ng tulong sa mga taong namumuhay na sa ganitong antas. Kapag nagbago ang iyong pagkakakilanlan, ang pagbabago ay hindi na nagmumula sa pagsisikap, kundi nagiging likas na bunga ng bagong pagkatao. Gawin mo ito, at unti-unti, hindi mo lang makikita ang mga resulta, mararamdaman mo araw-araw na ikaw ay ibang tao na. Ito ang tunay na pagbabago. Kung may isang bagay akong gustong baunin mo mula rito, ito ay ito, lahat ng nararanasan mo, nararamdaman mo, at nakukuha mo ay refleksyon lamang ng imaheng nasa loob mo. Kapag nagbago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili, lahat ay sumusunod. Hindi ka ginagantimpalaan ng buhay sa dami ng iyong pagsisikap, kundi sa dalas ng enerhiyang ibinubuga mo, at ang dalas na iyon ay nagmumula sa iyong panloob na imahe. Ito ang tunay na susi, huwag kang lumaban sa labas, baguhin mo muna ang nasa loob. Kapag nabago mo na ang larawang iyon sa iyong isipan, ang buong mundo ay kusang mag-aayos sa paligid mo. Iyan ang kapangyarihang lumikha, ang kapangyarihang humubog ng realidad mula sa kamalayan. Kung ang mensaheng ito ay nakapukaw sa loob mo, huwag kang titigil dito. Sa susunod na video, akyat tayo ng isa pang antas sa hagdan ng karunungan, at nais kong tulungan kang maging 1% na mas mahusay kaysa ngayon. Sapagkat ang maliit na pag-unlad na inuulit araw-araw ang siyang nagbabago ng lahat. Maraming salamat sa iyong pagdalo ngayon. Hihintayin kita sa susunod na video.